After this, ay iikot po ang aming grupo sa Luzon at iikutan po namin hanggang Metro Manila. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kongresista, headed by Speaker Martin aka Tambaloslos Romualdez, ay kung pwede, maawa kayo sa taong bayan, lalo ang nasa laylayan. If you notice, we distributed a mirror challenge to the senators, to the members of representatives in the House of Congress, sa executive branch, para nyo po makita sa salamin na ma-challenge po kayo. At the back of that mirror, mayroon po ng nakasulat galing sa mamayang Pilipino na sana po salaminan nyo ang sarili nyo para po sa next generation, sa inyong mga anak at magiging apo. Ito po ay panawagan po ng isang ina na ayaw natin na palitan ang saligang batas sa pamamaraan nyo ng mga congressmen. Huwag nyo kaming lolokohin na the only reason why you want this chacha and this people's initiative, aka politicians' initiative, ay para lang sa economic development. Kasinungalingan yan. Yan po sa amin pagkakaintindi dahil po dun sa way ng pagpapirma nyo na ginamit nyo ang kaban ng bayan through DSW, DOLE at saka DOH at binigyan ng ilang kilong, 2 kilong bigas, 4 na sardinas at 100 piso na ang pangatlong page in English ay pinapirma nyo na magkakaroon ng yun na nga ito, yung chacha na to. So, members of Congress, please, you will not be forever there. Wala po hanggang forever pagdating sa serbisyo publiko. Lalong-lalo na kayong mga politiko. Darating ang panahon na mapapalitan din kayo. Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, remember, bata ka pa, kasi mas matanda ako sa iyo. Ang inyong tiyuhin na ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginamit for how many years? Ilang dynasty ang ginawa niya para lang mag-cling into power. Akala nyo walang katapusan? Natapos din kayo. Pinalayas kayo sa Pilipinas through people power at instead dadalhin kayo sa Paway, nadala kayo sa Hawaii. Sana huwag nyo na pong maulit ito. Huwag nyong lolokohin ang sambayan ng Pilipino dahil muklat na kaming mga Pilipino. Muklat na kami at mga intelihente na po. Kaya nga, ang ginagamit nyo ay tinatago nyo itong politicians' initiative dahil ang pinupuntahan nyo yung mga liblib na lugar na ang iba hindi marunong pang magsulat at magbasa. Basta lang magtammark at makapirma. Pag binigyan pag tinakot nyo na mawawala sila sa tupad, mawawalan sila ng ayuda, siyempre, manginginig ang mga yun. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinirmihan. Kasi yung pangatlong pages nyo, kaya ko alam po yan, dahil marami ding nagsasubmit sa akin na mga barangay, mayors, mga LGUs na nagsumbong din sa akin. Remember that I am still the president of the Whistleblowers Association of the Philippines. Wala man ako sa pwesto, pero po, tumutulong ako sa mga OFWs at sa mga mahihirap, sa mga mahihirap na inaabuso
ng mga politiko. Sana po, Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, tigilan mo na po. Tigilan nyo na yang inyong initiative. Kasi hindi po maniniwala ang taong bayan na yan ay para lang, again, I repeat, that's not for economic development. Kundi yan po ay pansarili nyong kapakanan. Dahil gusto mong maging Prime Minister na hindi dadaan ng boto ng eleksyon. Dahil kung eleksyon, hindi ka mananalo. Kahit senador, hindi ka mananalo. Hanggang dito ka lang. Kaya ka nananalo, kaya ka nandyan sa pwesto, uulitin ko, dahil ang pagkampi sa inyo ni Vice President Sara Duterte na naging unit team ng iyong pinsan na si Presidente Bongbong Marcos. Kaya ka nandyan. Binoto ka sa inyong distrito, 1st District of Leyte. Doon ka lang nanalo. Pero pagdating sa national, kulelat ka, nakikita mo sa survey, you're only 0.08 kung ikaw ay lumabang presidente. Kahit sa Senado, sa senador, hindi ka pa rin lulusot. Kaya, binigyan ka ng poder ng Panginoon. It's a blessing from God na nakabalik ang inyong pamilya. Sana pag-igihin nyo. Huwag naman kayong magiging greedy sa posisyon. Because you have to think of the Filipino people. Mahalin nyo dapat ang mga Pilipino. Hindi lang sa mga oligarko, kundi ang dapat ang mahalin nyo yung mga sa laylayan. Yung mga walang-wala dapat ang titingnan nyo. Take this as an example, na wala kayong puso. You have no compassion at all. May namatay na mga sundalo. Karumal-dumal ang naabutan ng pagkamatay nitong mga sundalo. Nagpadala ka ba ng wreath o magsalita ka man lang kahit labas lang sa ilong mo na magsabi kayo sing condolence? Walang narinig ang sambayan ng Pilipino, both from you and from the President himself. Bakit kayo ngayon? Bakit kayo ganyan? Pero pag party, marami nang namamatay dito sa landslide, sa mga bagyo, pero andyan kayo, nagpa-party kayo. Hindi nyo maiwanan. Ano ba naman yan? Nakakalipad nga ang chopper papunta doon sa concert. Gaano lang ang 2 oras na mapuntahan nyo yung mga sundalong karumal-dumal ang inabot. Sa mga doon sa Davao, hindi naman kayo bumaba doon. Nagpaikot-ikot lang ang chopper nyo. Is that the compassion that you will give to the Filipino people? That's not what we are expecting from you guys. From your family. Dahil alam nyo ang nangyari sa pamilya nyo. Isa-isa kayo sa buong mundo na binigyan ng Panginoon ng second chance. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Pinahihirapan nyo. Mayroon ako ng programa sa DWIZ. Kinurgur din ako doon. Wala naman akong ginagawang masama. It was a public service and you can review all the tapes. Kung ano ang ginawa ko, tumulong sa mga nangangailangan. Pero anong ginawa? Tinanggal ako ng DWIZ because there was a call from higher ups. Come to think of it, dapat hindi nyo kami ginaganon. Duterte ako. Duterte kami. Pero hindi kami masamang tao na pag mayroon kami ng platform na idinadaan namin ang aming advokasya sa pagtulong sa mga mahihirap, ay pati yun gugurgurin nyo. But I will not stop. Mr. Speaker, I will never stop. Gagawa ko, I will continue my advocacy para makatulong ako, maexplika kung ano itong
politician's initiative. Magbablog po ako in 2 weeks' time. I will start my blogging kasi wala kaming space sa mainstream media dahil masyado niyong hinahawakan sa ilong at sa leeg. Ito ay hindi na ito kung ano pa, kundi martial law. Martial law na itong ginagawa niyo. At tatandaan niyo po, ang miyembro po ng DDS ay readyng magpakamatay para sa aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, na siya lang ang aming nakita na may puso at totoo ang sinasalita pagdating sa serbisyo publiko. Hindi kagaya nyo, mangangako kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Diyan lang, sirang-sira na kayo. Ano? Naipababa nyo ba kahit 35 man lang? Hanggang ngayon, 62 pa rin. Sa amin sa probinsya, 65 pesos per kilo. Ang isang construction workers na nag-earn lang ng 350, saan pupunta yan? 3 times a day kakain, so 3 kilos na yun. So, 62 times 3, ano nyo? Diba? Magkasya kaya ang 350 na kinikita ng isang construction workers? Tapos, idinadanggal nyo ang ayuda na hindi naman yan galing sa bulsa nyo. Huwag kayong magmamayabang. It's not coming from your pocket. Galing yan sa pondo ng gobyerno at ang gobyerno ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang gobyerno para sa mga bulsa nyo, mga congressman. So, pasensyahan nyo ako na magsasalita dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Dahil nakikita ko from the laylayan kung paano magtiis ang mga Pilipino. Kayo, masarap ang mga buhay nyo dyan. Pero, hindi nyo alam kung paano ginagawa ng isang pamilyadong construction worker or a farmer na gawin ang isang kilong bigas pagkasyahin sa 7 miyembro ng pamilya sa buong araw. Tapos, gaganyan ninyo, lolokohin nyo pa for a mere 100 pesos, ayuda na sinasabi nyo, tatanggalin nyo. Bakit? Sino ka ba na magtatanggal ng ayuda? That's not coming from you. Kahit ang sinisweldo nyo ay galing sa amin na mga taxpayer. Ako, taxpayer ako. So, I'm contributing an amount for your salary. Sana naman, ayusin nyo itong iniisip nyong tsa-tsa. Tigilan nyo na yan. Ayan, nagsasabi, yung constitutional framer natin na si Justice Davide, si Chairman Munsod, anong sinasabi? Hindi nyo pa fully accumulated yung 1987 Constitution. Bakit kayo nagmamadali? Bakit naririnig namin nakakuha na kayo ng 20% ng signatures? Ba't kayo nagmamadali? Nagmamadali ba kayo? Dahil kung may lumabas, by July or August may lumabas na hindi katanging video, ay magkakagulo ang buong Pilipinas at palagay ko naman, ang ating mga military magkakaroon na ng pag-iisip, malilinawan ang kanilang mga mata at pag-iisip na kampihan ang bawat isang Pilipino at kayo'y iwanan. Yun lang po. Salamat at may God bless our country, our beloved Philippines. Huwag niyo na po kaming pahirapan. Salamat. Opo. After this, ay iikot po ang aming grupo sa Luzon at iikutan po namin hanggang Metro Manila. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kongresista, headed by Speaker Martin a.k.a. Tambaloslos Romualdez,
ay kung pwede, maawa kayo sa taong bayan, lalo ang nasa laylayan. If you notice, we distributed a mirror challenge to the senators, to the members of representatives in the House of Congress, sa executive branch, para niyo po makita sa salamin na ma-challenge po kayo. At the back of that mirror, mayroon po ng nakasulat galing sa mamayang Pilipino na sana po salaminan nyo ang sarili nyo para po sa next generation, sa inyong mga anak at magiging apo. Ito po ay panawagan po ng isang ina na ayaw natin na palitan ang saligang batas sa pamamaraan nyo ng mga congressmen. Huwag nyo kaming lolokohin na the only reason why you want this Chacha and this People's Initiative, aka Politicians' Initiative, ay para lang sa economic development. Kasinungalingan yan. Yan po sa amin pagkakaintindi dahil po dun sa way ng pagpapirma nyo na ginamit nyo ang kaban ng bayan through DSW, DOLE at saka DOH at binigyan ng ilang kilong, 2 kilong bigas, 4 na sardinas at 100 piso na ang pangatlong page in English ay pinapirma nyo na magkakaroon ng yun na nga ito, yung Chacha na to. So, members of Congress, please, you will not be forever there. Wala po hanggang forever pagdating sa serbisyo publiko. Lalong-lalo na kayong mga politiko. Darating ang panahon na mapapalitan din kayo. Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, remember, bata ka pa, kasi mas matanda ako sa iyo. Ang inyong tiyuhin na ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay ginamit how many years, ilang dynasty ang ginawa niya para lang mag-cling into power. Ang akala nyo walang katapusan? Natapos din kayo. Pinalayas kayo sa Pilipinas through people power at instead dadalhin kayo sa Paway, nadala kayo sa Hawaii. Sana huwag nyo na pong maulit ito. Huwag nyong lolokohin ang sambayan ng Pilipino dahil muklat na kaming mga Pilipino. Muklat na kami at mga intelihente na po. Kaya nga, ang ginagamit nyo ay tinatago nyo itong Politicians' Initiative dahil ang pinupuntahan nyo yung mga liblib na lugar na ang iba hindi marunong pang magsulat at magbasa. Basta lang mag-thumbmark at makapirma. Pag binigyan pag tinakot nyo na mawawala sila sa tupad, mawawalan sila ng ayuda, siyempre, manginginig ang mga yun. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung kanilang pinirmihan. Kasi yung pangatlong pages nyo, ako kaya ko alam po yan, dahil marami ding nagsasubmit sa akin na mga barangay, mayors, mga LGUs na nagsumbong din sa akin. Remember that I am still the president of the Whistleblowers Association of the Philippines. Wala man ako sa pwesto, pero po, tumutulong ako sa mga OFWs at sa mga mahihirap, sa mga mahihirap na inaabuso ng mga politiko. Sana po, Speaker Martin Tambaloslos Romualdez, tigilan mo na po. Tigilan nyo na yang inyong initiative. Kasi hindi po maniniwala ang taong bayan na yan ay para lang, again, I repeat, that's not for economic development.
kundi yan po ay pansarili niyong kapakanan dahil gusto mong maging Prime Minister na hindi dadaan ng boto ng eleksyon. Dahil kung eleksyon, hindi ka mananalo. Kahit senador, hindi ka mananalo. Hanggang dito ka lang. Kaya ka nananalo, kaya ka nandyan sa pwesto, uulitin ko, dahil ang pagkampi sa inyo ni Vice President Sara Duterte na naging unit team ng iyong pinsan na si Presidente Bongbong Marcos. Kaya ka nandyan. Binoto ka sa inyong distrito, 1st District of Leyte. Doon ka lang nanalo. Pero pagdating sa national, kulelat ka, nakikita mo sa survey, you're only 0.08 kung ikaw ay lumabang presidente. Kahit sa Senado, sa senador, hindi ka pa rin lulusot. Kaya, binigyan ka ng poder ng Panginoon. It's a blessing from God na nakabalik ang inyong pamilya. Sana pag-igihin nyo. Huwag naman kayong magiging greedy sa posisyon. Because you have to think of the Filipino people. Mahalin nyo dapat ang mga Pilipino. Hindi lang sa mga oligarko, kundi dapat ang mahalin nyo yung mga sa laylayan. Yung mga walang-wala dapat ang titingnan nyo. Take this as an example, na wala kayong puso. You have no compassion at all. May namatay na mga sundalo. Karumal-dumal ang naabutan ng pagkamatay nitong mga sundalo. Nagpadala ka ba ng wreath o magsalita ka man lang kahit labas lang sa ilong mo na magsabi kayo sing condolence? Walang narinig ang sambayan ng Pilipino, both from you and from the President himself. Bakit kayo ngayon? Bakit kayo ganyan? Pero pag party, marami nang namamatay dito sa landslide, sa mga bagyo, pero andyan kayo, nagpa-party kayo. Hindi nyo maiwanan. Ano ba naman yan? Nakakalipad nga ang chopper papunta doon sa concert. Gaano lang ang 2 oras na mapuntahan nyo yung mga sundalong karumal-dumal ang inabot. Sa mga doon sa Davao, hindi naman kayo bumaba doon. Nagpaikot-ikot lang ang chopper nyo. Is that the compassion that you will give to the Filipino people? That's not what we are expecting from you guys. From your family. Dahil alam nyo ang nangyari sa pamilya nyo. Isa-isa kayo sa buong mundo na binigyan ng Panginoon ng second chance. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Pinahihirapan nyo. Mayroon ako ng programa sa DWIZ. Kinurgur din ako doon. Wala naman akong ginagawang masama. It was a public service and you can review all the tapes. Kung ano ang ginawa ko, tumulong sa mga nangangailangan. Pero anong ginawa? Tinanggal ako ng DWIC because there was a call from higher ups. Come to think of it, dapat hindi nyo kami ginaganon. Duterte ako. Duterte kami. Pero hindi kami masamang tao na pag mayroon kami ng platform na idinadaan namin ang aming advokasya sa pagtulong sa mga mahihirap, ay pati yun gugurgurin nyo. But I will not stop. Mr. Speaker, I will never stop. Gagawa ko, I will continue my advocacy para makatulong ako, ma-explika kung ano itong politician's initiative. Magbablog po ako in 2 weeks' time. I will start my blogging kasi wala kaming space sa mainstream media dahil masyado niyong hinahawakan sa ilong at sa leeg. Ito ay hindi na ito kung ano pa kundi martial law.
martial law na itong ginagawa nyo. At tatandaan nyo po, ang miyembro po ng DDS ay readyng magpakamatay para sa aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte, na siya lang ang aming nakita na may puso at totoo ang sinasalita pagdating sa serbisyo publiko. Hindi kagaya nyo, mangangako kayo ng 20 pesos per kilo ng bigas. Diyan lang, sirang-sira na kayo. Ano? Naipababa nyo ba kahit 35 man lang? Hanggang ngayon, 62 pa rin. Sa amin sa probinsya, 65 pesos per kilo. Ang isang construction workers na nag-earn lang ng 350, saan pupunta yan? 3 times a day kakain. So, 3 kilos na yun. So, 62 times 3, ano nyo? Diba? Magkasya kaya ang 350 na kinikita ng isang construction workers? Tapos, idinadanggal nyo ang ayuda na hindi naman yan galing sa bulsa nyo. Huwag kayong magmamayabang. It's not coming from your pocket. Galing yan sa pondo ng gobyerno at ang gobyerno ay para sa sambayan ng Pilipino. Hindi ang gobyerno para sa mga bulsa nyo, mga congressman. So, pasensyahan nyo ako na magsasalita dahil masama na talaga ang pakiramdam ko. Dahil nakikita ko from the laylayan kung paano magtiis ang mga Pilipino. Kayo, masarap ang mga buhay nyo dyan. Pero, hindi nyo alam kung paano ginagawa ng isang pamilyadong construction worker or a farmer na gawin ang isang kilong bigas pagkasyahin sa 7 miyembro ng pamilya sa buong araw. Tapos, gaganyan ninyo, lolokohin nyo pa for a mere 100 pesos, ayuda na sinasabi nyo, tatanggalin nyo. Bakit? Sino ka ba na magtatanggal ng ayuda? That's not coming from you. Kahit ang sinisweldo nyo ay galing sa amin na mga taxpayer. Ako, taxpayer ako. So, I'm contributing an amount for your salary. Sana naman, ayusin nyo itong iniisip nyong tsa-tsa. Tigilan nyo na yan. Ayan, nagsasabi, yung constitutional framer natin na si Justice Davide, si Chairman Munsod, anong sinasabi? Hindi nyo pa fully accumulated yung 1987 Constitution. Bakit kayo nagmamadali? Bakit naririnig namin nakakuha na kayo ng 20% ng signatures? Ba't kayo nagmamadali? Nagmamadali ba kayo? Dahil kung may lumabas, by July or August may lumabas na hindi katanging video, ay magkakagulo ang buong Pilipinas at palagay ko naman, ang ating mga military magkakaroon na ng pag-iisip, malilinawan ang kanilang mga mata at pag-iisip na kampihan ang bawat isang Pilipino at kayo'y iwanan. Yun lang po. Salamat at may God bless our country, our beloved Philippines. Huwag niyo na po kaming pahirapan. Salamat.